Hello guys, yan, magandang araw ulit sa inyo. Kumusta sa mga kamangyan ko dyan, sa mga kapwa ko RTL racers, mga backyard racers na beginners katulad ko. So guys, yan, magandang araw sa inyo, and sana ay okay ang mga farm ninyo, at sa lahat ng mga nagpaplano, no, nagbabalak na magsimula ng RTL business, no, simulan nyo na dahil December na, no, mahal ang itlog ngayong panahon ng Christmas season at New Year, no. So at saka in demand ang itlog, yan. So inyo nang simulan kung pinaplano nyo. Bumili na kayo ngayon, mag-set up na kayo ngayon, para sa mid of December meron na kayong production, no? Kasi ang pinaka-peak na season ay December 25 hanggang New Year. Yan, napakalakas ng itlog niyan at napakamahal ng itlog. So yan yung panahon. Siyempre pagdating niyan, paglampas niyan, medyo mabagal ang benta ng itlog, tapos bababa ang production lalo na sa summer. Kaya medyo yun din, dapat ngayon pa lang meron na kayong production, nagbibenta na kayo, at maayos na yung inyong sistema. So guys, ayan, ang ikikwento ko sa inyo guys ay yung kahapon, kasi syempre tayo naghahanap tayo ng mga paraan para ma-improve natin yung ating layer farm, no. So gusto natin mag-expand, gusto natin na i-improve, gusto natin pagandahin ang sistema. Kaya tayo ay naghahanap ng mga mentors, kung sino yung ating pwede na gayanin, no, at pwedeng hinga ng advice sa mga panahon na kailangan natin ng advice, no. So kahapon napaunlakan tayo na pumunta bisitahin yung FarmGo dito sa Calapan, sa Palhi, no, isa sa mga pinakamalaking farm dito sa Oriental Mindoro, at sobra ako na impressed, no. Salamat, sa shoutout kay Sir Patrick Gon ng FarmGo, at marami talaga akong natutunan, at marami siyang mga wisdom na i-share sa atin. Tapos pinabisita sa atin yung kanyang farm, nag-tour kami doon, at grabe, sobrang laki ng kanyang area. 14,000 hectares yung kanyang farm, tapos ang layers niya ay 40,000 yung laying, tapos yung kanyang more than 40,000 kasi may palabi sila sa 10,000 lagi. Tapos meron silang ikakarga na ngayon dun sa ikakal nila ngayong November, 12,000 yung kanilang pulit doon. Tapos meron na ulit silang pasunod na another 12,000 para sa February, no. So madami silang mga manok doon, bukod pa yung mga broiler, bukod pa yung mga baka, at kung ano-ano pa na mga livestock nila doon. Anyway, ang ikukwento ko sa inyo ay yung ilang mga natutunan ko na hindi ko talaga alam na yun pala ay direktang makaka-apekto sa pag-aalaga natin ng layers. Unang-una, dapat pala ang weight ng ating layers ay 1.3 lang, no. So dapat ay 1.3, 1.5, hindi tataas sa 1.5. Kasi ang isa pala sa direct na effect ng mataba, mabigat na layer ay nagkaka-prolapse. Kasi syempre pag mataba, malakas kumain. Pag malakas kumain, malaking mangitlog. So ngayon, pag malaking mangitlog, malakas kumain, hindi kayaning ilabas, kaya nagkaka-prolapse. Yung mga kaso namin, binabalikan ko yung mga kaso ng prolapse namin. Yun talaga yung mga pinakamalalaki namin mga manok. So yung matataba talaga na manok, yun talaga ang nagiging biktima ng prolapse, no guys. Sa ating experience,
yung mga tinimbang namin, tiningnan namin, matataba talaga yung nagkaka-prolapse. So hindi pala dapat sinosobrahan ng pagkain, hindi pinatataba. Dati kasi concern ako yung mga underweight ang akala ko underweight, yung mga 1.5 pababa o yung below 1.5, ang ginawa ko, pinakain ko pa yan ng starter feeds, no? Pinakain ko ng starter feeds para mas bumigat. At hindi pala, sabi niya, kung nag-aalaga ka ng broiler, okay yan, patabain mo. Pero kung nag-aalaga ka ng layer, dapat maliit lang ang katawan para kaya nilang ilabas yung itlog na kanilang ipoproduce, no? At pagka sila ay matataba, nahihirapan sila na maglabas ng itlog, at yan ang nagiging kaso ng prolapse. Yon ay galing kay Sir Patrick, base sa kanyang experience sa dami ng manok na inaalaga nila. Ikalawang tip na nakuha ko sa kanya, wala halos langaw. Hindi ko talaga, nung buong pamamasyal ko, halos ilang pirasong langaw lang ang nakita ko. So ang tanong ko, sir, paano po kayo nagmamanage ng langaw? Sabi niya, wala lang, management lang. So dati kasi ang aming nagiging concern is maraming langaw. Sabi niya, unang-unang tip ay dapat ang ipot ng manok ay naka-elevate, tapos nakaslant, tapos nahanginan, at dapat natutuyo, no? So dapat natutuyo. Pag hindi natutuyo at nababasa, yan yung nagiging cause ng pagkakaroon ng mga uod. At dahil maraming uod, yan yung nagiging cause ng pagdami ng langaw. So syempre, kami kasi ang ginawa namin, yung ilalim ng poultry, nilalagyan lang namin ng yung ipot, nilalagyan namin ng ipa, no? Ipa ng palay. Tapos ang ginagawa namin ay dinadakot lang, no? Tapos binibilad. Okay yan pagka maganda ang panahon, no? So natutuyo ang ipot. Ang hindi okay pag tag-ulan, nababasa ipot, dumadami ngayon ang uod. Pag dami ng uod, dumadami ang langaw. So yun ang isa sa mga root cause, no? So dapat, sabi niya, i-address mo kasi kaya mo naman talagang gamitan ng insecticide, sabi niya. Ang problema, you pouring out money. Sabi niya, you're always pouring out money kasi bibili ka ng insecticide palagi, o kaya bibili ka ng mga preventive measures para hindi dumami ang langaw. Ang pinakang the best na sabi niya na pwedeng gawin, i-address mo yung issue. Ano ang pinaggagalingan ng langaw? So kung yun ang pinanggagalingan ng langaw, dapat ang ipot ay natutuyo. Dapat ang ipot hindi nababasa. So yung sistema nila, lambat na nakaslant na ganyan sa ilalim ng poultry. Tapos sabi niya, dahil natatrap yung pinakang solid waste material ng ipot, yung basa, yung liquid part, nadidrain siya sa lambat. So dahil nadidrain siya, hindi siya nababasa. So dahil hindi siya nababasa, natutuyo siya, hindi siya umaamoy kasi feeds yun. Kumbaga feeds na yung iniipot ng manok. Sabi ko, totoo nga, kasi hindi lang sa yung farm ay walang langaw, wala din siyang amoy. Sobrang dami nilang manok pero walang amoy at saka walang langaw. So yun, isa yun sa mga tip. Hindi effective, sabi niya, hindi effective yung kawayan kasi yung kawayan matrabaho. Hindi effective yung trapal kasi sabi niya masisira at masisira yun, tunaw yun kasi acidic ang ipot ng manok. So ang pinaka the best daw na nakita nila is yung lambat. So kami, ang gagawin namin, gagayanin namin yung sistema para hindi langawin at para hindi
umamoy. So yun ang ating gagawin guys, no? So hopefully based sa kanyang experience ay guaranteed na yun daw ay napakaganda, no? So yun ang dalawang tips na natutunan ko sa kanya. Marami pang iba, isi-share ko din dito sa video, sa mga video natin. So for the meantime, yan muna. At stay tuned sa susunod natin mga video para sa mga useful tips na natututunan natin, napapag-aralan natin, at saka yung isinishare sa atin. Yan. So lucky tayo dahil tayo ay pinaunlakan ni Sir Patrick very well ang kanyang sobrang dami ng kanyang knowledge, no? Kasi animal science ang kanyang course, tapos matagal na siyang nagmamanok, tapos hindi siya madamot sa information. Kaya kahit nga prices ng itlog, pagka nagtatanong ako sa kanya, binibigyan niya ako ng prices ng itlog na binibigay nila. Actually yung mga itlog na, yung mga prices ng itlog ko, ibinibase namin, o yung itlog namin doon sa farm, binibase ko doon sa current prices na binibigay nila. So kaya minsan kahit maliit tayong farm, sinasabay natin doon sa malaki kasi syempre gusto rin natin na maging mura lang yung ating ibinibenta, tapos at the same time ay affordable sa ating mga barangay, sa mga kababayan natin. Kasi di na baling maliit lang ang tubo, basta nakakatulong tayo sa mga kapitbahay natin at sa mga kabarangay natin. So yun lang, maraming salamat, God bless, at see you all sa susunod na video. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video na to ay paki-subscribe na lang tayo, dahil sa dami ng nanonood sa atin, konti lang yung nagsusubscribe, ay para naman tayo ay matulungan na maikalat pa natin yung video, kasi ganun yung algorithm ng YouTube. The more people na nagsusubscribe, nagla-like, nagre-react, the more nire-recommend ni YouTube yung ating video. So sana ay i-subscribe ninyo, i-click nyo na rin yung like at saka yung notification button para tayo ay mag-improve dito sa ating algorithm. Maraming salamat, God bless, see you all sa susunod na video. Bye bye.